Magandang araw po sa iyo, Sir Dan. At itago mo na lang po ako sa pangalang Goyong. Nais ko lang din pong magbahagi sa inyong lahat ng aking personal na karanasan na kung tutuusin ay makukonsidera ko na nga rin po na pinakanakakatakot sa lahat ng aking mga naranasan. Bata pa lamang kami ng kapatid kong tawagin nating Enzo ay maaga nang namatay yung aming mga magulang nang madamay nga yung mga ito sa isang aksidente sa dagat. Dahil dito ay lumaki nga kaming magkapatid sa poder ng aming lolo at lola sa mother side. Sila na nga yung tumayong ama't ina namin noon at nagtaguyod sa amin. Nakatira kami sa May Kawit, Cavite nung mga panahong yon at medyo liblib pa nga po yung lugar namin dahil duluhan po ito at napapaligiran rin ng dagat. Kaya naman nung magbinata na nga po kami ng kapatid kong tawagin nating Enzo ay nagbanat na kami ng buto upang makatulong kay lolo at lola. Si Enzo ay sumasama kay lolo sa laot upang mangisda, habang si lola naman yung nagbebenta ng mga huli nila sa pinakamalapit na pamilihan. Ako naman po ay namamasada ng tricycle sa aming lugar. Dahil may mga bahagi po doon na hindi abot o mararating ng pampublikong sasakyan. Kaya yun nga po yung naisipan kong gawin. Malakas po yung kita ko sa pang-araw-araw, lalo na nga kapag walang pasok kundi kaya'y gabi. Inaabangan ko yung mga papauwi na sa kanilang mga bahay galing sa trabaho. Yung iba nga sa mga ito ay kinokontrata pa nga ako bilang service dahil talagang mahirap nga yung transportasyon noon papasok. Kadalasan ay pumapasada po ako ng mga alas 7 ng gabi hanggang mga alas 11. Minsan ay umaabot pa nga ako ng alas 12 hanggang alauna. Depende kung malakas pa rin po yung bugso ng mga pasaherong naghihintay. Pero ginagawa ko lamang po ito pagkatapos ng klase ko na mga alas 4. Naniniwala po kasi ako na syempre, edukasyon yung mag-aahon sa amin sa hirap kasama ng dedikasyon ko. Pati na rin ang sipag at syaga syempre. Isang araw ay nagkaroon nga sa eskwelahan namin noon ng emergency meeting. Kaya naman pinauwi nga kami ng maaga noon. Wala naman kaming sinayang na oras ni Enzo at diretso nga kaming umuwi para sa aming mga obligasyon. Naunang umalis si Enzo noon sa bahay dahil pupunta pa nga siya sa May Pantalan upang tumulong kay lolo. At ako naman yung naiwan upang asikasuhin yung bahay sa aming panghapunan. Matapos kong gawin yung mga yon, ay nag-asikaso na rin po ako ng tricycle. Pero bago nga ako bumiyahe noon, ay hinintay ko pa si lola na dumating tsaka nga ako umalis mga bandang alas 8 ng gabi. Tuwang-tuwa ako ng mga oras na yon dahil matapos kong mayhatid yung mga sineservisan ko, ay marami pang kumontrata sa akin noon at sa ilang tricycle na dumadaan. Dahil sa pagpabalik-balik ko noon at pagdampot ng mga pasahero, ay medyo malaki-laki rin po yung kinita ko na halos doble nga sa aking regular na araw. Lagpas alas 10 na rin po noon, ay may mangilan-ngilan pa rin na mga pasahero na naghihintay pero wala ng tricycle na pumaparoon. Mamaya na lang ako uuwi. Ubusin ko na muna yung mga pasahero. Minsan lang na mangyari ito eh. Nakangiti ko pa nga pong bulong noon. Paghatid ko nga sa huling pasaherong naroon sa may terminal ng mga pasado alas 11 ng gabi, ay nag-decide na nga rin po ako na umuwi ng bahay. Sinubukan ko pang umikot ng isa at nagbabaka sakali pa kasi ako noon na baka may maisakay pa. Dagdag rin yon kahit na papano. Nang wala na nga akong mahagilap, dumiretso na nga ako upang tahakin yung daan. Habang umaarangkada nga ako pauwi ay napansin ko na may sarado palang kalsada sa gawing papalengke. Ngayon lang po kasi ako nakadaan ulit doon kaya't hindi ko alam na ginagawa pala yon. Kamut-ulo nga akong umikot at bumuelo bago muling tinahak yung kabilang kalsada. Sa madilim na daan, na nasisinagan ng malamlam na liwanag mula sa buwan, ay may biglang pumara sa akin noon. Dahil sa hindi ko agad napansin kung sino nga ba yon, ay bahagya nga akong napalagpas sabay biglang tigil. Magandang gabi, iho. Maaari bang makisabay? Saad pa nga ng isang matandang babae noon na weirdo yung pagkakangiti sa akin. Napakunot naman ako ng noo nung mga sandaling yon nang makita ko nga yung matanda at daliang pumasok sa aking isipan na kung ano nga ba yung ginagawa doon ng matandang babae. Mag-alas 12 na nga rin ng hating gabi. Nay, papauwi na po kasi ako. Malayo yung ikutin ko kung magpapatid kayo sa sentro. Saad ko naman sa matanda. Umiling na lamang po sa akin yung matandang babae noon at muling nakiusap.
Nagdadalawang isip man ako noon ay wala rin akong nagawa kundi yung tulungan siya. Lalo na't nasipat kong marami pala siyang dala ng mga bayong. Ang ilan pa sa kanyang dalang bayong ay punong-puno ng mga gulay at halaman na hindi ako pamilyar. Pinapasok ko na nga yung matanda doon sa sidecar ng aking tricycle. At bumaba nga ako upang ikarga yung mga bayong na kanyang dala. Ipapasok ko na nga sana yung isang bayong na punong-puno. Ay ganoon na lamang yung gulat ko nang hindi ko sinasadyang mahulog yung isang supot ng kung ano. Dahil doon ay bahagyang nabutas yung plastic at doon ay napag-alaman kong karne pala yung laman ng supot na yon. Pero napangiwi nga ako ng masamyo. Yung mabaho at napakalansang amoy na halos mapaduwal nga ako. Ano bang klaseng karne to, Nay? Bakit ganito yung amoy? Tanong ko pa nga sa matandang babae noon na tila walang planong sumagot. Ulitin ko pa sana yung tanong sa matanda nung inunahan nga niya ako sa pagsasalita. Iho, doon mo ako ihatid sa may dulong bayan na, yung malapit sa tulay na bagong gawa. Pamilyar ka ba doon? Tanong pa nga po nito. Napasimangot naman ako nang marinig yon sa matanda. Kaya naman para hindi nga niya ako mahalatang naiinis na, ay napatango na lang po ko bilang pagsang-ayon sa weirdong matandang to. Habang nagmamaneho ay wala naman akong napapansing kakaiba. Tahimik lamang yung pasahero ko. At sinubukan ko pa nga po siyang kausapin noon pero hindi ito kumikibo. Na siyempre ay pinagtaka ko. Inisip ko na lamang na baka mahina na nga yung pandinig ng matanda. Sa kalagitnaan ng aming biyahe noon ay may naramdaman akong kakaiba na hindi ko rin maipaliwanag. Tila ba niyayakap nga ako ng malamig na hangin. Lalo pa nga akong kinabahan ng mga sandaling yon dahil may kadiliman yung daang binabaybay namin. Pero kahit na ganito yung nararamdaman ko ay pinilit ko na lamang na kumalma. At mahirap na at baka maging dahilan pa nga ito ng aksidente. Nung marating na nga namin yung lugar na sinasabi ng matandang to, ay napagtanto ko na putol pala yung daan doon at iisa lamang yung labasan kung sakasakali. Hindi pala bukas yung bagong tulay na yon dahil marami pang mga harang. Nay, mawalang galang na po ha. Hanggang dito na lang po kayo maihahatid. Hindi na po kasi makakalusot doon sa kabila eh. Hindi pa pala pwedeng madaanan yung tulay. Magalang ko namang saad sa matanda. Naku iho, malayo-layo pa ito sa may dulong bahagi. Medyo bungad pa kasi ito eh. Mahirapan akong magbitbit ng mga dalahin ko. Marami pa naman. Kaya makikiusap sana ako ulit sa'yo. Kung maaari mo nga akong ihatid doon banda. Huwag kang mag-alala dahil dadagdagan ko na lang yung bayad. Tugon naman po ng matanda noon. Nagdadalawang isip man sa muling pakikisuyo ng matanda, ay sinipat ko nga yung bahagi na tinuturo niya sa akin noon at lalo pa nga akong nag-isip ng matanawan ko na puro malalagong halaman at mayabong na talahiban yung daan patungo doon sa may dulo. Wala ring anumang uri ng ilaw o poste, kaya naman tumanggi na nga ako sa alok ng matandang babaeng ito. Hatak-hatak yung ilan sa mga dalahin niya ay muli na namang sumingaw yung ubod ng baho na nabutas na supot. At talagang naamoy ko kaya naman labis nga akong nakuryoso noon kung ano nga ba yung laman noon. Nais mo bang malaman kung anong laman yan ha, iho? Nakangiti pa nga pong saad ng matanda. Unti-unting bumalik sa akin yung kakaiba na hindi ko rin maipaliwanag na pakiramdam na labis kong ipinagtaka. Ilalapag ko na sana yung bayong ng matanda nang hindi nga nito sinasadyang mapatumba. At mula doon ay gumulong palabas ng bayong yung isang ulo ng animoy bata na parang ilang araw nang nabubulok. Halos ubi na po yung mukha nito at talagang namanas na nga sa laki. Mistula na nga po itong puputok. Kaya nung makita ko nga po yun ay literal akong nasuka sa aking kinatatayuan. O anong problema? Hindi ba't gusto mong makita yung laman ng bayong ko? Ayan, yan yung laman ng bayong. Isang ulo ng batang lalaki. Nakakapangilabot pang saad ng matanda. Halos matumbang ako sa takot nang iniangat nga nito ang kanyang ulo. Sir Dan, maniwala man po kayo o hindi, ay nakarehestro pa rin po sa aking utak yung mismong mukha ng matandang babaeng yon. Kakaiba po kasi yon na talagang nakakapangilabot. Ang laki po ng pinagbago ng mukha nito na animoy halimaw. Naging kahindik-hindik po ito at tinubuan po ng mga balahibo. Pulang-pula rin yung mga mata at maumbok po yung bunganga na may naglalakihan at matatalas na mga ngipin.
Tumatawa-tawa pa nga po ito na para bang inaasar ako sa nakakatakot nitong boses. Halos takasan po ako ng kaluluwa nang makita ko ng harapan yung mukha ng isang aswang. Walang duda, aswang po yung matanda. Sa hindi ko malamang dahilan, ay bigla ko na lang dinampot yung isang malaking bayong noon at buong lakas ko nga po itong inihagi sa kanya. Dahilan upang matumba po ito dahil nabigla po siya sa aking ginawa. At nagkalaglag po noon yung mga laman ng bayong. Sa pagbagsak po ng aswang ay dali-dali ko na nga pong sinakyan yung aking tricycle. At mabilis ko na po yung pinaharurot. Habang tumatakbo yung tricycle ay hindi ko maiwasang mapalingon sa likod. At ganoon na lamang yung takot ko nang makita ko na may itim na figura yung humahabol sa akin noon. Alam ko sa sarili ko na ito na nga yung matandang pasahero ko. Kaya naman lalo kong ibinirit yung silinador ng tricycle upang bumilis ang hatak nito. Nang sa ganon ay makatakas na nga po ako sa matandang aswang na yon. Dasal rin po ako ng dasal ng mga sandaling yon na sana ay hindi ako abutan ng nilalang. Dahil paniguradong may kalalagyan ako kung sakaling maungusan po ako ng aswang na ito. Sinubukan kong magpasigsag ng takbo noon dahil natataranta na rin po ako. At para na rin kahit papano ay malito po ito kung saan nga ba ako pupunta. Kahit na delikado po yung ganon na ginawa ko, ay pinilit ko pa rin. Umaasa na lang po ako noon na wag akong magkakamali. Baka bunga lang din po yun ng pagkataranta ko. Kaya't nagpagewang-gewang na po yung aking dinadalang tricycle. Nang malagpasan ko nga po yung mahabang daan at matanawan na nga yung mga kabahayan, doon pa lang po ako nakahinga ng maluwag. Nakita ko rin sa aking side mirror noon yung itim na figura na humahabol sa akin at nakatayo lang sa isang matabang sanga ng puno na tila nagmamatsyag sa aking tricycle habang ako ay papalayo na nga sa lugar. Kulang na lang ay maihipo ako noon sa salawal dahil sa kabang aking nararamdaman. Kahit po doon sa side mirror nung tinignan ko, nagliliwanag pa rin po sa dilim yung mga mata nito. Kahit hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa rin. Napaiyak po ako ng mga sandaling yon. Dahil nga sa kahindik-hindik kong karanasan at yung matindi pa po, kahit hindi naman ako sinusundan ng nilalang, ay bigla rin po akong naubusan ng gasolina. Mabuti na lamang at hindi tumirik yung tricycle ko nung mismong hinahabol ako ng aswang na ito. Nung makita ko na nga yung ilang makakilala kong tanod, ay nanghingi ako ng tulong sa kanila upang maitulak yung tricycle hanggang sa amin. Medyo malapit na lang din po kasi. Buti na lamang at talagang matulungin po yung mga tanod noon. Napansin rin po nila noon na pawis na ako at talagang namumutla. Kaya't hindi po nila napigilang magtanong. Hindi po ako nag-atubili noon na sabihin din sa kanila yung lahat ng aking mga naranasan. At maging yung mga ito ay kinalabutan din po. Galit na galit din si lolo at lola noon nung nakauwi na ako. Lalo na nga nung ikwinento ko sa kanila yung tungkol sa aswang na aking naisakay. Inutusan akong maligo ni lolo noon. Maligamgam daw na tubig na may halong asin. Kailangan ko raw talagang gawin yon upang makasigurado. Lalo na't hindi daw biro yung mga ganitong nilalang. Ayon pa kay lolo, isang pamamaraan daw yun upang matanggal nga yung markang nailagay sa akin ng aswang na yon. Tinipon rin po ni lolo noon yung lahat ng damit ko na suot kanina. Na hinubad ko na nga po syempre. Ibinabad po niya ito sa isang timbang tubig na merong asin. Upang malusaw daw yung kung anong sumpa na ikinaraga doon ng nilalang. Kahit papaano po kasi meron ding konting alam itong si lolo sa mga ganitong bagay. Lalo at ayon pa sa kanya, ay isang albularyo daw yung kanyang lolo noon. Hindi man niya minana yung panggagamot ay meron din daw siyang mga ilang pamamaraan na natutunan sa kanyang lolo. Sa takot ko po ng gabing yon, ay hindi po ako nakatulog ng buong gabi. Katabi ko lang po noon yung isang garapon ng asin at ilang pirasong mga bawang dahil hindi nga ako mapakali. Mula po noon, Sir Dan,